Ano naman ang lifestyle change na dapat gawin ng mga taong may asthma para agad-agad po ay ma-inform sila, lalo na sa mga nakasubaybay po ngayon sa serbisyong bayanihan, at paano dapat i-manage properly din ang mga sintomas ng asthma, Dr. Linda? Okay, so una yung tanong mo tungkol sa lifestyle, ano, nakita nila Mhm. na ang asthma at saka yung mga ibang allergic diseases ay tumaas, no, dumami, lalong-lalo na dun sa mga urban areas or dun sa medyo modern na ang mga lifestyle. Kaya ang sabi ng research, maaari or nakikita na related sa lifestyle. In fact, sa pag-aaral, no, yung mga marami silang nakitang mga report or studies na pinakikita yung urbanization, yung small family, yung kulang sa exposure ang mga bata, yung very sanitized yung kanyang environment, no? At even yung types ng pagkain, yung kulang sa mga fruits, vegetables, sa healthy food, yung too much fatty food or fast food, nakita nila related yan sa asthma. So, kung gusto, kasi ang asthma ay inflammation, no, nabanggit ko. In fact, even yung microbiome na tinatawag, yung bacteria sa ating tiyan, no, yung friendly bacteria ay nagko-contribute, no, kung yung mga kinakain natin ay hindi nagko-contribute sa friendly bacteria natin, ay pwede rin siyang mag-cause ng inflammation at pwede ring related sa asthma or more frequent asthma attacks or poorer asthma control. Kaya ang sabi po, no, kung paano natin makakatulong ang lifestyle, yung to have more fruits, more vegetables, less processed food sa ating hapagkainan. And also to have regular physical exercise, no, para yung baga natin na ehersisyo at natutulungan na nag-e-expand ng tama. So yan ang mga lifestyle changes at syempre stress management din, ano. Ngayon, yung isa mong tanong, Manuel, is about ano naman yung treatment na pwedeng gawin. At nadinig ko kanina, no, namimigay kayo sa studio or dyan sa UNTV ng mga nebulizer, no. Kasi yung pag-nebulize, yan po yung pausok at karaniwan pong ginagamit dyan yung bronchodilator. Isang example na dyan, salbutamol. It's bronchodilator kasi masikip yung daanan, so iluluwag, ano, yun ang nagagawang tulong ng nebulizer. Pero hindi po tayo dapat titigil lang sa paggamot ng bronchoconstriction. Kailangan sa gamutan ng asthma ay naa-address or ginagamot natin yung inflammation, yung pamamaga. Kaya po yung mga ibang may asthma sinasabi sa akin, meron po akong plema na parang gelatin, no, or parang ubo ng ubo, may mga secretions na parang laway siya na malapot kasi yun po ang isang sign ng inflammation. Kaya ayun ang kailangan po ma-address. Pero yan po ay kailangan through a prescription ng isang doktor para siya ay tamang-tamang ma-assess, no? At of course, kailangan ma-identify yung mga triggers para iwasan po niya yon, no? That can be done by skin testing sa allergy at saka yung through some tests na ginagawa na ino-order ng doktor. Okay. Manuel, napakaganda ng explanation ni Dr. Barona kasi yung inhaler, yung pagpapausok, napakalaking tulong yan. Nung kasagsagan ng asthma ko, talaga naman, napakalaking tulong nun. Plus, mayroon kang inhaler. Yung inhaler na sinasabi ng doktor na this will be your maintenance.
tama din yung sinabi ni Doktora na dapat ma-address yung inflammation. Now, Doktora, sabi niyo kailangan din ma-check, marisitahan doon sa puntong yon. Napakaganda nung binabanggit ni Doktora na hindi lang kayo kampante, na mayroon kayong pausok at mayroon kayong inhaler. Sabi ni Doktora, dahil may asthma ka, may inflammation, may constriction doon sa daanan ng hangin, dapat ma-address ito. Now, Doktora, yung mga asthma patient po ba, na katulad ko, binabanggit nyo na kailangan ng skin test. Alam mo ba yung skin test? Kung hindi ako nagkakamali, 6,000 pataas yata yan. Napakamahal. Doktora, kayo ba nagbibigay ng libreng ganong test, Doktora? Hindi, joke lang, Doktora. Pero pag tutuhanin nyo, okay lang. Doktora, ang tanong ko po sa inyo, yung skin test na yan, ano ang pwedeng makita dyan sa skin test na yan? Okay, tama yung skin test. Yes, we have that services, no? We do that at East Avenue Medical Center, Fidel Mundo. Ay meron din po discounted po 'yan dahil yan ay mga services natin sa public. But I also do that in the clinic. Alam mo kasi medyo iisipin natin mahal yung skin test kasi siya ay mga extracts ng mga allergenic portion ng mga bagay na nakaka-allergy. At kadalasan po yan ay may food panel, no? Yung pinakakaraniwang food na nagtitrigger ng asthma or ng allergy, at yung inhalant panels. Ito naman yung nasisinghot or nalalanghap natin kagaya ng dust, ng pollens, no? Yung mga dust mite, yung mga molds, no? Sabi mo kanina sa air conditioning o di kaya dun sa mga sulok-sulok natin na medyo damp, no? May mga molds. So nakikita din po yan na nakikita directly kung ano yung mga pwedeng causes or triggers ng allergy at ng asthma. Kaya napaka-importante kung ang by history mukhang allergic, asthma, or triggered by allergens ang asthma, maganda maka-undergo ng skin test dahil the best treatment for allergy is avoidance.